Dakilang Ama, aming Diyos, salamat po muli sa biyaya at pagpapala ng buhay na pinagkaloob mo po sa amin sa araw na ito. Salamat po sa isang linggo na nagdaan na kaming lahat ay iningatan. Kami binigyan ng lakas, ng pagpapala upang kami makapagtrabaho at ngayon nagbabalik kami ng lahat ng papurit pasasalamat sa lahat ng ito. Pagkat kayo, Panginoon, ang nag-iisa at nararapat at karapat-dapat. Muli, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat puso namin. Hayaan niyo po muli ng mga salita po ninyo na inyong nais na ihasig sa aming mga puso. Ito po ay kumilos, manguna at magpala sa lahat ng aspeto ng aming mga pangangailangan. Hayaan niyo po mga salita po ninyo, Panginoon, ang siyang bumusog, magpalakas at pumuno ng lahat ng nararanasan namin na mga kakulangan sa mundong ito. Hayaan niyo muli ng iyong Espiritong Banal ang siyang mangusap sa amin, magturo upang lalo pa namin, Panginoon, maunawaan ang nais na niyong ipahayag sa amin. At anuman po ang aming mga kahilingan o pangangailangan ngayong hapong ito, nananalig po kami na kayo po ang Diyos na nakakaalam at mayroong kapangyarihang tumugon sa lahat ng aming pangangailangan, materially, physically, and spiritually. Salamat po ng marami sa inyong Panginoon. Ito po ang aming samot-langit sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan na lang po natin ito. Praise God, dahil wala po tayong slide o PowerPoint, sisikapin po natin kung makakabalik pa po tayo, bibigyan tayo ng chance dito. Ang sa ganon ay mapil po natin. No? Pero ganun pa man is, let us thank and praise God, praise Him, because binigyan niya tayo muli ng ganitong pagkakataon. Kung hindi dahil sa Kanya, wala po tayo ngayon dito at hindi po natin ito magagamit. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa Kanya. At ngayon, bago tayo magsiupo, atin munang basahin itong mabuting balita ng Panginoon. Pakinggan po natin sa sulat ni San Pablo sa Galatia chapter 6, verse 1 to 5. Ulitin ko, Galatia chapter 6, verse 1 to 5. Ganito ang sinasabi. Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Verse 2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin. At sa ganitong paraay, matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Verse 3, kung may nagpapalagay sa kanyang sarili na siya'y mahalaga, gayong hindi naman, dinadayat niya ang kanyang sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili. Kung mabuti ang kanyang ginawa, maggalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginawa ng iba. Sapagkat dapat natin dalhin ng bawat isa ang kanyang sariling pasanin. Purihin natin ang Panginoon, purihin natin ang Diyos. Pwede na tayo. Ipauna ko na lang agad, baka malimutan ko mamaya. Is sa next Sunday, balik po tayo sa Catholic Pastoral Center. Sa next Sunday po yun dahil ang ating pong venue ay na-change kapag meron pong important na gagamit ng Pastoral Center. Yun lang naman po ang chance nun. Pero pag wala, mananatili tayo sa pastoral. Sa paglilingkod, sa pananampalataya, sa relasyon sa Diyos, we must mag-expect tayo because ng anong expect natin? Not only His blessings, but the burdens. Yung pasanin. Now, merong sinulat sa Salmo chapter 68 verse 19. Sabi dito sa Salmo 68 verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala
araw-araw ang pasaning nating hawak. Ang ganda, no? Blessed be the Lord who bears our burden day by day. Yun po ang ibig sabihin no. Blessed be the Lord who bears our burdens. Pinapasan niya, dinadala niya ang ating pasanin araw-araw. Yung dinadala niya araw-araw lahat ng burdens nating hawak. To become a Christian, burdens, even if it is sufferings, it is part of the Christian life. Kaya, habang nagpapatuloy ka sa Panginoon at may burdens ka, it proves na totoo yung faith mo. Pag gusto mo makilala ang Panginoon, habulin mo siya at gusto mong maranasan ang blessings niya, tapos ayaw mong tanggapin at accept na marami kang pagdadaanan ng pagsubok o problema para i-test ng Diyos ang pananampalataya mo, mga kapatid, hindi ka mag-grow, hindi ka lalago. Sa halip yung burdens na yon, magdadala yun sa buhay mo para ikaw ay bumagsak at manghina. Now, the Psalm 68 says, Blessed be the Lord who bears our burden day by day. Sa Tagalog, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon na nagligtas sa atin, dinadala niya araw-araw ang pasanin nating hawak. Ibig sabihin, may hawak tayong mga burdens. Kung ilalarawan natin yan, ano ba yung mga burdens niyan? It may be your trabaho, it may be your family, it may be your health, nahihirapan kang ibigay ang lahat kasi may sumasagabal na health ng problem o maaaring niyang kaaway na naninira sa iyo, gusto kang babagsakin, i-down, o maaaring yan ay sa diablo, personally, sa gawa ng evil, ng masama, o maaring sa kalikasan. Kasi pag mayroong lindol, bagyo, baha, maapektuhan yung bahay natin, mababurden din tayo mga kapatid. Psalm 68 verse 19, who bears our burden. Dinadala pala ng Panginoon yung burden natin. Napakagandang consolation. Hawak niya, dala niya yung burden natin. Later on, i-elaborate ko pa yan mga kapatid. Sa isa pang version ng Psalm 68 verse 19, not only the Lord bears our burden day by day, sabi dyan, the Lord, blessed be the Lord who daily loads us, the same word, burden, with benefits. Listen, if there is a burden, there is also benefits. Yun ang sabi ng Psalm 68 verse 19. Blessed be the Lord who daily loads us. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw, binibigyan, nakakaranas tayo ng load, ng kabigatan, pasanin, load, pasanin, with benefits. Nakita ninyo, may kabundok with benefits. That's why I'm going to share with you, turning burdens into benefits. Paano ba natin ibabaling ang lahat ng burdens natin sa buhay para maging ano bang benefits sa Tagalog? Oo, beneficial. Meron ba yun? Pakinabangan. Yun ang ibig sabihin nun. Magiging pakinabang. See? Burdens with benefits. Sabi ng Psalms 18 verse 19. Now, there are two sources of burdens. Hindi ko ito na-share kanina sa formation. Dalawang pinanggagalingan ng burdens. Una, the source, one of the source of our burdens is God is the one who allows us the burdens of life. Sa Kanya galing. Hindi author ha, sa Kanya galing kasi pinapahintulot niya. Magkaiba yung binibigay sa pinapahintulot. Magkaiba yan ha.
Let me read to you sa Ecclesiastes o mga ngaral chapter 3 verse 9 to 10. What do people really get for all their hard work? Ano nga ba ang nakakamtan ng mga tao sa kanilang hard work? Sa kanilang matyagang pagtatrabaho, pagpapagal. Verse 10, I have seen the burden God has placed on us all. Sinong sumulat dito? Si King Solomon. What do people really get for all their hard work? Sa lahat ng ating ginagawang hirap, pagod sa pagtatrabaho, ano ba ang ating nakakamtan, nakakamit, anong dumarating in spite of hardworking ka? Sabi ni King Solomon, nakikita ko na ang mga pasanin ay inilalagay ng Diyos sa atin. Imagine, one of the source of our burden comes from the Lord. Hindi dahil galit siya, hindi dahil sa may kasalanan ka, hindi dahil sa kinokondem ka, ginajudge ka, hindi. Kung ang Diyos, pinapahintulot niya ang burden sa buhay natin, sa Kanya galing yun, hindi sa atin, sa Kanya galing dahil pinapahintulot niya, inaalaw niya, He has a purpose. Kapag ang anak natin, palalakihin natin sila, ipapamper natin sila, i-spoil natin sila, hindi sila magiging responsible na mga anak. Ang isa sa mga problema ng mga parents ngayon, naglakihan ng kanilang mga anak ng mga irresponsible. Palagi ko, hindi ka makakapagtrabaho sa mga kung irresponsible ka. One of the good quality ng being hard worker is yung being responsible. At hindi ka pwede maging responsible kung hindi wala kang concern, malasakit at pagmamahal. Tinataya yan ng mga taong responsible people, person. Now, God allows. Tingnan ninyo, bakit ganun na lang ang damdamin natin sa mga taong naghihirap, nasasaktan, nahihirapan, nabibigo, minamaltrato? Kasi dumaan tayo doon eh. Kung ang anak mo lakihin mo sa gusto niya bili, gusto niya pagkain bigay, gusto niya damit bigay, lahat gusto niya bigay, mga kapatid. Kung minsan dapat yung mga anak, pinaparamdam sa kanila yung pain, yung kabiguan. Alam niyo po, nagkaroon ako ng batas sa bahay namin. Ang sabi ko sa mga anak ko, hahawak lang kayo ng cellphone pagka-graduate nyo na ng 4th year high school. At pinangako ko naman sa kanila, tinupad ko. Wala silang cellphone. Basta pag nakagraduate ng 4th year high school, doon sila magkaka-cellphone. Kasi pagpasok mo na ng kolehiyo, kailangan mo na talaga ng cellphone. Hindi sila nagkaroon ng cellphone. Pero tinupad ko dahil pag hindi ko tinupad yun, mawawala yung pagiging totoo ko sa kanila. At tinupad ko naman sa kanila mga kapatid. Minsan, yung eldest ko, ang sakit pala pag hindi mo maibigay yung gusto ng anak mo na ayaw mo namang ibigay pero hindi mo binibigay. Sabi niya, Papa, ako na lang mukhang kawawa sa classmate namin. Ayaw mo naman ako bilang ng cellphone. Nararamdaman mo yung agad yung sakit. Tinitiis namin mag-asawa yun. Kasi gusto ko, maramdaman nila yung pain kapag bigo ka. Binigo po eh. Hindi ko binibigay eh. Nararamdaman nila yung pain. Hindi pala ganun kadali kumita ng pera. Hindi pala ganun kahirap kadali magtrabaho. Kaya, nagiging responsible sila. Ang isa nagiging problema namin sa bahay, yung paghuhugas ng pinggan. Hirap talaga niya. Yung mga paghuhugas ng pinggan, mga walis, ligpit-ligpit ng mga ganyan. Dapat kaya-kaya na yun ng mga anak eh. Mga kapatid. Kaya, mahirap talaga mag-train ng mga anak. It takes sacrifice. Tinan nyo ha,
Kapag naramdaman nila yung disappointment, yung failure, tsaka yung mga sumbong-sumbong ng mga bata kapag nag-aaway, nag-aaway sa school, syempre, walang magulang na hindi pagtatanggol ang kanyang anak. Ngayon, kung nakadepende lang lagi sila sa atin para sa protection, paano naman nila ididepende yung kanilang sarili? Hindi naman lahat ng oras panahon nakabantay ka sa anak mo para pag may bumatok, may magbuli, hindi sasagipin mo agad, tutulong ka agad. Paano sila matututong humarap kung lagi mo namang overprotective ka naman sa kanila? Ang point na sinishare ko po sa inyo, minsan ganun ang Diyos, ganun yung purpose na. Nakikita niya na ihirapan ka, napapagod ka, parang gi-give up ka na, parang nasasaktan ka, nabibigatan ka na, tinitiis ko lang. Nakikita ng Diyos yun. But He allows. I have seen the burden that God has placed on us all. Alam ng Diyos, nakikita niya. One of the source is God is the one who allows us the burdens of life. Sa Kanya. If God allows it, He has a purpose. Hindi pwedeng nangyari sa buhay mo na ipinahintulot na ng Diyos na wala siyang layunin. Meron siyang purpose eh. Kaya pag nababurden tayo sa lahat ng dumarating na problema sa buhay natin, na bibigatan tayo, ang hahanapin nyo, hindi yung bigat, hindi yung hirap, ang hahanapin ninyo, Panginoon, ano pong purpose nito? Yan ang magandang tanong eh. Ano pong purpose mo? Turo mo po sa akin, ipaalam mo po sa akin, ipadama mo po sa akin. Mararamdaman mo yun, madadama mo yun yung purpose. Kaya minsan hindi natin makuha ang magandang layunin ng Diyos kasi na-overcome tayo ng alin? Ng ating inis, galit at pagdaramdam. Kaya hindi natin nakukuha ang purpose. Kanina sinare ko, how is important to handle the burdens? Kung gaano ka importante ang pag-handle ng burdens. Because the way you handle your burdens is the way you can turn your burdens into blessing and your burdens into worse situation. Depende. Maibabaling mo yun, depende yun sa pag-handle. Pag mahusay at marunong kang humandle sa burdens mo sa buhay, yung burdens mo, magugulat ka, magpapasalamat ka pa kay Lord, magte-thank you ka, salamat Lord, dahil sa burdens, naging pagpapala ito. Pero kapag hindi, todo-todo ka, yung isigolaki ka, at very quick-tempered ka, at madali kang bumigay at mag-react, pati yung bibig mo, salita mo, yung burden na yun, instead ng maging blessing, magiging disgrace. Ipapahamak ka. Ipapahamak. So, that's the point. Yun ang una, mga kapatid. Now, pangalawang source ng ating burdens, sabi ko nga, two source of our burdens. Not only God allows the burdens in life. Yun ang sabi ng Ecclesiastes, chapter 3, 9 to 10. Pangalawang source is, ang pinanggagalingan yan ng ating burdens is, sometimes, we bring burdens to ourselves. Ito na. Kung minsan hindi naman sa Diyos, kasi ganito ang Diyos eh. Kung alam niyang okay na okay ka at hindi na uubra yung kanyang pagte-testing sa'yo para pasubok lang kung talagang madali kang mag-react, bumigay at gumanti, mag-revenge, mag-retaliate. Kung alam ng Panginoon sa gagawin niyang pahintulot na burden sa buhay mo ay hindi na tatalab sa'yo, I mean is, hindi mo na kailangan kasi na-prove na muna sa Diyos na kaya mong i-handle eh. Palagay ko, hindi gagawa ng Diyos ang paraan para bigyan ka ng pahintulutan ka ng dumaan sa burden ngayon. Siguro hintayin lang uli siya ng ibang pagkakataon. This is the second point. One of the
source of our burdens is not only God's allows it, sometimes we bring burdens to ourselves. Ito ang mabigat na problema. We are burdened because we are foolish and disobedient to the Lord. Hindi nyo napapansin karamihan sa mga problema natin, kaya tayo nabibigatan, nahihirapan. Bakit? Ang tanga-tanga natin eh. Diba? Alam natin ang tama, alam natin ang dapat gawin, alam natin ang dapat bigyan ng pansin at ayusin, itama, ituwid. Pero ayaw mong gawin. We are burdened because of our foolishness. Wala na kayong amen. May nag-amen dito, singaw naman. Amen. Yes. Di ba? Tingnan nyo, mga magkakapatid. Sa magkakapatid, hindi lahat ang gaganda ng buhay. Tapos meron tayong mga kapatid na, bakit naging ganun ang kanilang buhay? Anong maririnig sa mga ate, sa mga kuya na may mga magagandang buhay? Yan kasi ang tanga-tanga mo. Ba't ano na maririnig? Hindi ko masama ang salitang tanga. Hindi mo. Kasi nasa Bible ang foolishness. Foolish, kahangalan, katangahan. Hindi po masama yun. Hindi po yun katulad ng cursing, ng mga pang-curse na salita. Foolishness. Foolishness and disobedient. Ganun talaga eh. Minsan, unfair tayo. Minsan sinisisi natin ang Diyos sa lahat ng mga burdens natin, pero ang katotohanan, ikaw lang may gawa. Ikaw lang. Hindi ka kasi maingat. Tanga-tanga. Kakainis. Kung tayo nga naiinis pag may kasamahan tayong alam na dapat ng gawan, mag-action, dapat mong gawin. Dahil yan ang tama, ayaw mo pa rin gawin. Hirap. Pero pwede lang mamingot at kumbato. Kaso hindi gano'n ang labanan. Our own burdens because of our foolishness or our rebellion. Our disobedience and rebellion may afflict us. Tinan po ninyo. Did you remember the prodigal son? Ang ganda-ganda na ng buhay niya sa poder ng kanyang tatay. Ang senyorito ang buhay niya, maraming katulong, mayaman sila. Kasi marami silang katulong. Bakit pa naisipan ko? Daddy, kailan ka ba mamamatay? Para yung mana ko, makuha ko na. Sa bait ng kanyang tatay, ng kanyang father, binigay ang kanyang mana. Pagkakuha ng kanyang mana, may mga plano na siya sa buhay, nag-cross country siya, sa pag-iisip niya yun, dala-dala niya kayamanan mula sa kanyang father na ibinigay kahit hindi pa dapat. Sa tingin niya, kayang-kaya niya ng mag-isa, magsarili. Pinaobra niya ang kanyang buhay. Sa dami ng barbada, naubos sa bisyo, sa layaw, naubos lahat. Hanggang nakita niya ang sarili niya, mahirap na siya. Para makasurvive at mabuhay siya, naghanap siya ng trabaho. Ang napasukan niyang trabaho, mag-alaga at magpakain ng baboy. Nang hindi siya sinisweldohan at binibigyan ng pagkain, pati yung pagkain sa baboy, doon na siya kumukuha para maging kanyang pagkain. And then what happened? Then he realized, he came to his senses at sabi niya, ang hirap pala. Mamamatay ako dito sa gutom, hindi ko kaya ito. Samantala yung mga katulong namin, mga utusan, alila namin, ang sarap ng pagkain doon sa bahay nila, ng tatay ko. Ako, mamamatay ako dito. Tatayo na lang ako, babalik na lang ako, hingi na lang ako ng tawad sa kanya, babalik ako. At ginawa niya naman yun. Bumalik siya, humingi ng tawad. Pero, naranasan niyang maghirap. Bakit? Dahil sa kanyang desisyon, kahangalan at katigasan. See? Mga kapatid, tandaan ninyo,
Lahat ng tao gumagawa ng masama sa kanilang kapwa, may balik yun. May tawag doon, boomerang. Hindi man yung bumalik ngayong linggo sa sunod na buwan, pero sa sunod na taon at sa isa pang taon, babalik yun, aanihin mo yun. Because what we sow is what we reap. Sinong gumagawa nun? Tayo? Hindi. Diyos ang gumagawa nun. Ang dami ko na pong naranasan ng kabiguan panglalamang ng kapwa. Pero, tinanggap ko na lang para hindi ako ma-burden. Hinayaan ko na lang, bahala ka na, Lord. At totoo nga, ang Diyos talaga ang sumusukli, gumagamit. What we sow is what we reap. At ang pinakamatindi, once you sow and you reap, you cannot change your harvest. Pag dumating ang ani mo, hindi mo papapalitan yung ani mo. Dahil kung anong tinanim mo, yun ang ani mo. You cannot change your harvest. That's the consequence, mga kapatid. That's what happened to the prodigal son. Yan ang pinanggagalingan. Sa Panginoon, He allows it because He has a purpose, and then sometimes we bring burdens to ourselves. Now, how God turned our burdens into benefits? Diyan pa ba kayo? Diyan pa? Palakpakan muna natin sila. Una, para maibalik ng Diyos yung mga bigatin, pasanin natin na mabibigat, na nagpapahirap sa buhay natin, kaya marami sa atin sumusubok, gumigip up. How God turned the burdens into benefits? Una, when we cast our burden on Him. Pag ating ipinagkatiwala sa Kanya ang ating burden. Sabi ng Psalm 55 verse 22. Pasensya na kayo ha, hindi na tayo nasanay na walang slide. Psalm 55 verse 22, cast your burden on the Lord and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. Ang ganda ng Psalm 55 verse 22. Cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. He shall never permit the righteous to be moved. The word cast. Nang tinignan ko ang meaning ng salitang cast dito sa verse na ito, ay ang ibig sabihin niyan, to throw out or to down or away. To throw out, down, or away. Parang ganito. Halimbawa, may hawak kang isang panyo o isang mineral water. Pag sinabing cast, bibitawan mo, itatapon mo. Yun ang ibig sabihin nun. Magkaiba yung inaabot. Pag sinabi kasing inaabot, different yun sa cast o throw away. Pag inaabot sa'yo, pwedeng mag-cause ng delay, pwedeng tumagal, pwedeng maharang pa. Ay, may aabot ako sa iyo. O, sige, may aabot ako sa iyo. O, asan na kailan ba? Kasi may problema kayo. Yung cast kasi, ang pagkakaiba niya, mawawala agad sa kamay mo at mapupunta doon sa pinagpasahan mo, pinagtakunan mo. To cast o to throw. That's the word throw. Kung itong mic na ito, itapon ko kay Sister Jackie, wala na ako ng mic. Napunta na sa kanya kasi tinapon ko na sa kanya. You see, ganun kabilis. It takes a seconds lang bago mawala sa kamay mo. Ang gusto kasi ng Diyos, lahat ng burdens natin sa buhay natin, yung makaalpa sa atin, makawala sa atin. Yung mapunta sa Kanya, mailipat sa Kanya. Ang Diyos ang bait-bait. Sabi niya, dito mo siya, dito mo itapon, hagis mo sa akin. Ikaw naman, hindi mo maitapon-tapon. Bakit? Mahal na mahal mo yung burden mo. Di ba? Alam na love mo eh. Ang Diyos nakikishare sa atin ng burden natin. Hirapan ka, bibigatan ka, ito, pasa mo sa akin, text mo.
Ito, bigay mo sa akin. Cast your burden on the Lord. That's the word cast. Kung minsan, ang Diyos, pag sasagutin niya at bibigyan niya ng solusyon ang burdens natin sa buhay. This is how, ito yung minsan ginagawa ng Diyos. Sometimes, God answer our prayers or our burdens by taking things away. Yun eh. Depende kasi. Only God knows kung yung burden mo ay malapit ka na doon sa sumabog or mawala sa sarili mo, baka ayaw ng Diyos na masiraan ka ng ulo, kaysa naman masiraan ka ng ulo, bigla siya papasok. Pipigilan niya para hindi ka masiraan ng ulo. Sometimes God taking away your burden, inaalis niya. Sometimes sinasagot ka niya, aalis niya. Ganun ang Diyos. Gagawin lang yun ng Diyos because God knows kung hanggang saan ang limitation. God knows our limits, yung limit natin. Halimbawa, pag alam niyang hindi mo na kaya yung init, hindi mo na kaya yung init. Katulad sa bansa natin, napakainit. Pero kahit napakainit sa bansa natin, ba't may mga taong kaya nila yung init? Kung alam ng Diyos na masunurin ka, faithful ka sa Kanya, tapat ka sa Kanya, tapos bibigay ka lang naman sa isang bagay na hindi maganda, siguro by the grace and by the love of God, gagawa siya ng way, gagawa siya ng paraan, i-reset niya. I-reset niya. Ang Diyos ang nagre-reset eh. Para lamang hindi ka bumigay at mawala sa sarili mo. Ginagawa yun ng Diyos because He knows our and your limits. Alam ng Panginoon, by taking things away, inaalis niya. Kapag ganon, ang tawag doon, grasya, biyaya. Kung minsan naman, ang Diyos, kinukuha niya ang ating burden, sinasagot niya tayo sa prayers natin kapag may burden tayo, not by taking things away, but by adding things to us. Andiyan pa ba kayo? Amen. Baliktad dito ha. Lord, bigat na po ako. Huwag ka mag-alala, anak. Ilang kilo ba yung pasanin mo? Palagay ko, Lord, parang ano na po ito, parang mag-50 kilos na po. Kasi nakayupo na po ako, hirap na po ako. Okay, 50 kilos. Okay, dadagdagan ko pa ng 20 kilos. Lord, akala ko ba answered prayer ako? Yung pala dadagdagan mo ako. Sometimes, God answered our prayers not by taking things away to us, but sometimes adding things. By adding things to us. Anong ibig sabihin niya? A good example here is si St. Paul sa 2 Corinthians. Alala niyo si St. Paul sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 and 9. Ang problema ni St. Paul, mayroon siyang thorn in the flesh, tinik sa katawan. Yung tinik sa katawan na yun, that is a figurative speech. Hindi kasi sinabi kung anong sakit niya basta thorn in the flesh. Hindi specific, thorn in the flesh. Ibig sabihin, meron siyang burden, meron siyang bigat, meron nararamdaman, nararanasan kabigatan. Tapos sabi niya, 3 times I pleaded the Lord. 3 beses ko pinagdarasal sa Diyos na maalis. Alisin niya yung aking burden. Pero sabi ng verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. That's the burden. Verse 9, pero ang sagot ni Lord, verse 9, but God said to me, but Jesus said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.
My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Tingnan nyo ha. Si Pablo, pag siya po ang naglilingkod, nagpe-pray over, pag siya po ang nagsasalita, maraming healings and miracles si St. Paul. Pero yung sarili niya na, hindi niya na ma-heal, hindi niya na mabigyan ng solusyon. Sabi niya, pag ako gumagawa sa iba, tumutulong, may mga healings and miracles, deliverance, ako na sarili ko. Wala. Lord, pakialisin niyo naman po itong tinig ko. Sabi din ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat sa iyo. Ang tanong, pinagaling ba siya ng Diyos? Inalis ba ng Diyos yung tinig niya? Hindi. Ang binigay lang sa kanya ng Diyos, biyaya. Listen. Sometimes, how God turns our burdens into His benefits, sometimes, ganito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ang ginagawa niya, nagdadagdag siya. Listen. Hindi nga siya sinagot ng Diyos na alisin ang burden ng tinig niya, binigyan naman siya ng grasya. Anong ibig sabihin nun? Parang ganito. Hindi mo nga nararanasan na inaalis ng Diyos ang problema mo, pero hindi ka ba nagugulat? Binibigyan ka ng Diyos ng lakas para makaya mo ang problema mo? That is grace. Kapag kayo po ay nakatatayo pa sa bigat ng mga problema at pagsubok nyo, kaya nyo bang tumayo? Hindi nyo na yun lakas. Kay Lord na yun, grace ang tawag doon. Lord, salamat. Kayang-kaya ko pa, nakakaya ko pa, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo. Yung iba, hindi kaya. Magpasalamat kayo sa inyo dumarating ang mga ganyang burdens at nakakaya ninyo. Yun ang dapat yung pasalamat. Bakit? Kung sa iba darating, kaya ba nila? Eh, hindi mahirap magsalita ng tapos hindi natin alam. Mag-thank you ka, Lord, salamat po. Kahit ang bigat-bigat ng aming salamat. Bakit salamat? Eh kung sa iba yun, kaya ba nila yun? Hindi, baka magpakamatay. Ganyan ang Diyos. Ganyan ang Panginoon. Pangalawa is how God turned our burdens into benefits. Pangalawa, if we could live one day at a time. Kung mabubuhay tayo ng tiging isang araw lang. Listen, and this is practical. Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow. Huwag kang mag-alala para bukas. For tomorrow will bring its own worry. Tignan nyo ha. For tomorrow will bring its own worries. Hayaan nyo ang bukas ang pag-alala. Hindi ikaw ang mag-alala para bukas. Today's trouble is enough for today. Pag sinabi mong today's trouble is enough for today, yung burden mo, pasanin mo, problema mo, pagsubok mo, sapat na yan sa araw nito. Ano yung ibig sabihin nun? Kasi ang buhay natin, tig-iisang araw na. One day, mga kapatid, bakit sinasabi dito, do not worry for tomorrow? Listen. Kasi the greatest tip of life is worry. Kahit gaano ka kahusay, katalento, kagaling, kapag lagi kang mapag-alala, masisira ang buhay. In fact, hindi natin alam ang pinanggagalingan ng karamihang sakit natin. Alam niyo kung saan? Sa pag-aalala. I don't know. Ang worry ba ay kasalanan? Pwede at maaaring kasalanan ang worry. Bakit? Bakit kasalanan ang mag-alala? Kaya kasalanan ang mag-alala kasi nagpapakita yun ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Huwag nating ipag-alala ang bukas. You listen.
Kung sinabi ni Jesus, do not worry for tomorrows, about tomorrow, hindi niya sinasabing huwag kang magpa-plans. Maganda ang may mga plano kayong nilalatag, may mga programs kayo sa buhay ninyo, may mga goal kayo, may mga plano kayo, para pagdating ng bukas, may huhugutin ka, may pang-hospital ka, may pang-gastos ka, kasi nakaplano. Katulad ng mga anak natin, nag-i-invest na tayo para pagdating ng college, may pampaaral tayo sa kanila. Nami-minimize mo ang lahat ng problema kapag marunong ka magplano. Hindi sinasabi ni Jesus na do not worry for tomorrow, about tomorrow, hindi niya sinasabing huwag kang magpaplano. Ang gustong sabihin ni Jesus, huwag kang mag-alala sa bukas. Kasi ang buhay natin ay ngayong araw lang. Hindi maaalis ang mapag-alala, lalo na sa mga nanay. Oh, mapag-alala ang mga nanay. Ang mga lalaki, hindi naman mapag-alala kasi mga manhid. Titigas ang mga puso. Ang madalas mag-alala, babae. Now, tinan ninyo, for tomorrow will bring its own worries. Why? Because we live one day at a time. Sapat na kasi. Ang bukas kasi, hindi ka pa sigurado eh. Today is the reality. Ano ang realidad ngayon? Yung pag-gising mo kaninang umaga, ngayon nakaupo ka dyan, and that is reality. This is real. Bukas Sunday, ang bukas ba ay totoo? Hati ang opinion natin, ang bukas ay hindi pa totoo. Paano mo malalaman totoo ang bukas? Pag nakagising ka. Pag gising mo, text nyo ako. Brad, totoo nga, may umamin ng bukas. Bakit? Buhay ako eh. Hindi po lahat ng tao nagkakaroon ng bukas. Bakit? Dami-dami ginagawa ng tao sa buong maghapon, yung iba dyan. Daming may aksidente, namamatay. Hindi umaabot kinabukasan. Imagine, pinag-aalala mo yung mga bills mo sa kinsena, sa katapusan. Sa sobrang pag-aalala mo, hindi ka umabot ng katapusan, nauna ka pa sa mga bills mo. Naunaan ka ng mga bills mo. Bakit? Sa sobrang pag-aalala. Pag nag-aalala tayo, disorganize yung organ system natin. Yung function ng organ system natin, nagkakaroon ng problema pag nag-aalala tayo. Ang hirap. May connection kasi yun mga kapatid sa ating body, sa ating spirit, mga kapatid. So, ang bawat araw ay may sariling problema yan. Yung problema sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, doon na lang natin problemahin. Yung ngayon na lang unang problemahin natin. Anong problema natin ngayong venue? Ayan ang problemahin natin ngayon. Bukas, problema natin, dagdag uli natin, problema uli natin venue. Kasi nga, huwag natin isaksak yung para sa sunod na buwan, sa sunod na taon. Ngayon natin sinasaksak sa araw na ito. Ngayon natin pinupuno, pinag-iisipan. Ay nako, mga kapatid, we live one day at a time. Bakit? Pag isinaksak mo lahat ng gusto mong mangyari sa sunod na buwan, sa sunod na taon, ngayon mo problemahin, isipin, alalahanin, mabibigatan ka. Isa-isa lang. Mahina ka laban. One at a time lang, mga kapatid. Ganyan ang ibig sabihin niya. Isa-isa lang, mahina ang kalaban. Kailangan pangalawa is, think about to live one day at a time. Yun po ibig sabihin. Pag marunong kang mag-adjust sa sarili mo, yung dapat ay dapat, yung hindi pa dapat, hindi pa dapat, then makikita mo, mag-i-enjoy ka, gagaan ka. Ikaw na rin, tayo na rin ang magpapagaan at nagpapabigat ng buhay natin. May mga bagay na dapat mo sanang ma-enjoy ngayong araw na ito, hindi mo na lang na-enjoy. Na-cancel na lang tuloy. Bakit? Sa kaka-emote mo kasi sa problema mo, sa kaka-isip mo, sa kaka-drama mo. Tuloy, hindi ka nakasama tuloy. May
excursion, may picnic, may kain sa labas, may tour. Instead na nag-enjoy ka, na-relax ka para may lakas ka sa panibagong trabaho, sinaksakan mo ng maraming problema sa susunod pa na taon yun, wala na, hindi ka na sumaya. Nabigat ang katuloy. Diba? Ano ibig sabihin doon? To ease our burden, it is our choice. Nasa pagpili lang natin at pagpapasya yun. But the view of Jesus, don't worry. Sabi niya, today's troubles is enough for today's. Today is reality, is real, and tomorrow is not. Ang bukas ay hindi pa. Magiging totoo lang yun pag gising natin na meron pang bukas. And the last one is to turn our burdens into benefits is make Jesus your partner in life. Gawin mo siyang partner sa buhay. Listen, iba kasi pag may partner, Brad, ayaw ko na po magka-partner kasi nagkabuisit-buisit lang ang buhay. Sa aspeto yun ng pag-ibig, mga kapatid. Matthew 11:28, sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are weary and burdened." See the word? Nasa Bible, ha? Matthew 11:28, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest." The word come. Pag sinabing come, make me your partner. Ang buhay Kristiyano, ang tawag sa atin is we are all not to walk alone, to isolate. We are all to walk with Jesus. Listen, that's our goal. Hindi ka niya tinawag para lumakad na mag-isa at suluhin mo. Tinawag ka ng Panginoon para maging kasama mo siya. Oh. Sabi doon, verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me." Take my yoke. Pag sinabing yoke, ito po ay yung kahoy na naka-curve na ginagawa ng karpentero na isinusukat sa liig ng kalabaw o baka o ng toro. Ang tawag doon, pamatok. Listen. What is the concept of yoke? Ang concept ng yoke ganito, mga kapatid. Noon kasi, ang farming, may mga combination yon ng dalawang toro o baka, mga kapatid, para lalong bumilis at hindi bumigat. Ang ibig sabihin ng yoke, nakikipumatok, nag-join kayo, nag-share kayo ng loads ng bigat. Listen, nag-share kayo ng loads ng bigat. That's why the Lord Jesus, "Come to me and take my yoke." Anong ibig sabihin? "For my yoke is easy and my burden is light." Pangalawang salita ulit, burden. Ang aking pamatok ay magaang, ang aking burden, for my yoke is easy, ay magaang, and my burden is light, is hindi mabigat, magaang. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yung galing sa Kanya na burden, magaang. Listen, pag ang pamatok mo ay hindi galing kay Lord at hindi kayo nag-join, nag-share, nagpa-partnership, masusugatan ka. Kasi the word, sabi ni Jesus, "For my yoke is easy." Yung salitang easy doon sa Matthew 11:29, nang tinignan ko sa Greek Dictionary, ang sabi doon is, "It's well, fitting well." Alam nyo, pag kayo ay magsha-shopping at bibili kayo ng damit, di ba, may fitting room? Huwag kayong bibili ng damit na magpapasya kayo na hindi nyo i-fit kasi magsisisi kayo, ang mahal-mahal pa naman, tapos napunta lang kung kani-kanino. Bakit? Hindi fit eh, para kang suman. Feeling mo sexy kayo pala, suman ang dating mo. Oh. Pag hindi fit, hindi ka komportable. Alam niyo ba si Jesus ay pinakamahusay na sastre at pinakamahusay na karpentero dahil anak siya ni Joseph. Joseph is the carpenter. Kaya mula ng bata si Jesus, tulong siya ng tulong kay Joseph
Joseph, nakuha niya ang estilo ni Joseph. Kaya nang mamatay si Joseph, probably siguro siyang nagtuloy para yun ang kanilang buhay ni Mama Mary, carpentry. Tapos after carpentry, nag-preach siya ng papagaling ano ng mabuting balita. Kaya alam niya eh, God knows the best. For my yoke is easy. Ang easy ibig sabihin is, fits well. Maganda ang fitting, maganda ang tapas, maganda ang korte. Pag maganda ang tapas ang korte, feeling natin ang ganda-ganda natin, ang gwapo-gwapo natin. No? May mga taong gano'n, ha? May mga taong gano'n. Hindi po sila kagandahan, kagwapuhan, pero pag nakakapagsuot sila ng yung importante, feeling nila artista na sila. Feeling nila maganda. Feeling lang yun, ha? Feeling nila maganda sila. Kasi ang ganda, komportable. Pero kahit anong ganda ng damit na isusuot mo, kung hindi ka komportable, kahit ang ganda-ganda ng mukha o face mo, feeling mo pangit-pangit mo kasi hindi ka komportable. Mga kapatid, ang totoo, lahat ng pakikimpamatok natin sa mundo, nasasaktan, nagagasgasan, susugatan tayo. Tama. Kadalasan, saan ang gagaling ang lahat ng mga bruises natin, mga gasgas natin, mga sakit sa manang loob? Kadalasan saan? Sa pakikipamatok, partnership, pakikipag-yoke sa mga mundo. Kay Jesus, pag nakipartner ka sa Kanya, nakipamatok ka sa Kanya, hindi ka magagasgasan, hindi ka masasaktan, hindi ka hapdi ang puso ko. Hindi. Sabi ni Jesus, for my yoke, for my burden is easy, and my burden is light. Ang gaan. Pag nagbuhat kayo ng isang timba ang puno pag binuhat ninyo, anong korte ng pagkaban? Di ba, ganyan? Pero pag may kasama kang nagbubuhat ng timba, straight na yan. Iba talaga ang may partner eh. Nakakuha niyo point ko? To turn your burdens into benefits, make Jesus your partner. Bakit tayo nabibigatan? Di ba kayo ba pinapartner mo? Di ba? Huwag mo kalimutan si Lord. Kasi siya yung the best partner eh. His burden is easy and light. Sabi doon, and I will give you rest. Kaya yan ang ibig sabihin nga. Rest is benefits. Kahit anong bigat ng problema at pagsubok na dumarating sa buhay natin, kapag panatag ka, may peace of mind ka, masaya ka, mga kapatid, blessing na po yun. Yun ang nagdadala sa iyo ng pagpapala. Tumawi tayo lahat ng aspects na itaw tayo ng kapatid. Because we don't have enough time, hindi na po tayo kakanta ng piling sa mga. Prayer na lang po. Pawi na lang tayo sa Lord. Hallelujah. Dakilang Amahan ng Diyos, salamat po ng marami sa inyo. Salamat, Panginoon, turuan niyo po kami. Every time we are facing all troubles, sufferings, na nagdadala sa amin para ma-burden kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, hindi po namin malilimutan ang inyong presensya, ang pakikipagtagpo sa inyo, ang sa inyo ipagkatiwala to cast our burdens on you, Lord. And help us to live, to gather our lives, to live in this world one at a time. Oo, Panginoon, madali po kaming madrag sa mga temptations, circumstances. Madali po kaming mag-wave ang aming faith, Panginoon. Tulungan niyo po kami magtiwala sa inyo na ang buhay namin sa mundong ito is good for a day. We do not know what lies ahead. Hindi po namin alam kung ano po ang meron sa sunod na linggo, sa sunod na buwan, sa sunod na taon. Tulungan niyo po kami mabuhay na may pagtitiwala sa inyo na araw-araw kayo po ang Diyos na nakakaalam ng mabuti sa amin. And the last, Lord, help us na kayo po ang aming maging partner namin sa buhay namin. Sa lahat ng laban, hamon ng aming buhay, Panginoon, kayo po ang gusto namin maging kapartner. Because your yoke and your burden is easy and light, and it will give us rest.
Salamat po ng Panginoon sa lahat ng ito. Dito sa bansang Macau, kung saan kami dinala para magtrabaho, salamat po ng marami, Panginoon. Turuan niyo po kami, ituro niyo po sa amin, palakasin niyo po kami ng ma-enjoy, ma-utilize po namin yung aming mga time, yung aming mga strength, yung aming mga plans and purpose why we are here in this country working. Panginoon, help us. Panginoon, na hindi masayang. Panginoon, turuan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami dahil alam po namin ng isang pinanggagalingan ng source, instrument ng inyong blessing sa aming buhay ay ang aming trabaho, oras at panahon na ginugugol dito sa bansang Macau. Panginoon, walang nasasayang kapag kasama namin kayo. Walang nasasayang kapag kayo po ang nangunguna, gumagabay ang aming kapartner sa buhay. Pagpalain niyo po lahat po ng aming prayers, lahat po ng aming kahilingan, lahat po ng aming alay at handog. Panginoon, sa inyo po namin nilalagak, pinagkakatiwalaan. At inaangkin namin, Panginoon, na darating sa takdang panahon, sa iyong kalooban, sa iyong kagustuhan, ang lahat ng mga prayers namin ay kusa na lang darating, Panginoon, dahil sa inyong kabutihan sa amin. Kayo po ang magbalik ng lahat ng alay handog na ito, ng siksik-ibig at umaapaw sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Next Sunday, balik tayo sa pastoral.